Good morning mga auntie! Nakalimutan ko palang isama itong video na ito. Sayang naman kung hindi ko ipapakita. Ang gamit ko palang isda dito is hadak na may 4 na piraso sa isang plastic. Hiniwa ko lang sa gitna. Binudburan ko lang ng asin, pepper at saka ng garlic powder, kabilaan yun. And then gagawa naman ako ng beer butter. Nilagyan ko lang ng flour na merong cornstarch at saka ng baking powder. Samahan na rin natin ng isang itlog. Wala nang sukat-sukat mga auntie, you know naman, ay makapampangan of course. Tansya-tansya lang. Nilagyan ko rin pala ng garlic powder, tsaka ng paprika, pampakulay. And then after nun, ilalagay na natin yung beer. Binigay lang pala kay Josawa itong beer na to. Alam nyo ba mga auntie, tinikman ko yung lasa niya, hindi siya masarap. Hahaluin na natin to ng matindi, parang magmukha siyang pang pancake. Ang ganda sigurong i-normalize na mag-asawa kayo nagtutulungan sa pagluto ng pagkain, no? Yung hindi porket yung lalaki ang nagtatrabaho, si babae lahat ang gagawa. Masarap din naman sa pakiramdam na ang babae din ang nag-aasikaso sa lahat, yung tipong kakain na lang yung asawa mo. Pero syempre, masarap din sa pakiramdam na tinutulungan ka ng asawa mo sa pagluto. Nilagyan ko muna pala ng harina yung mga isda bago ko ilagay doon sa beer butter na ginawa natin. 5 to 7 minutes ko lang palang finry yung mga isda kasi mabilis lang naman maluto yan. Itong fish and chips pala ay sobrang sikat din na pagkain ng mga Canadian. Yan din yung madalas na kinakain nila na fast food. Samahan mo na rin ng tartar sauce yung fish. Bagay na bagay yan sila. Parang kayo ng jowa mo. Ay, wale. Nung umaga naman, mga auntie, naglakad naman kami ulit ni Josawa ko. Paano yung weather sinusulit namin? 11 to 21 degrees na pala ang weather ngayon. Sa totoo lang mga auntie, hindi ko naman talaga ginagawa yung mga ganito. Parang ngayon ko palang na-enjoy ang Canada. Gusto ata talaga ni Lord mag-umpisa ako mag-vlog sa present na buhay na meron ako ngayon. Simula kasi nung pagdating namin dito, grabe ang problemang pinagdaanan ko. Ayaw ata mo nang ipakwento ni Lord. Siguro antayin natin yung right time saka ko ikukwento pa isa-isa mga ante. Pakiramdam ko yung mga kakilala ko dito sa Canada, siguro pag pinapanood nila yung mga vlog ko, sinasabihan na nila ako na ang sarap ng buhay ko dito. Isipin nyo na lang sa kabila ng mga pinagdaanan ko, nakukuha ko pa rin tumayo at mag-model-model dyan. Oh, pagpagyan nyo na ako. Nagiging positibo lang talaga ako sa araw-araw. Lagi kong iniisip, everything happens for a reason. Ang dami ko na kasi talagang pagod sa buong buhay ko. Iniisip ko na lang talaga, pinagpapahinga ako ni Lord. Masyado niya akong pine-prepare, parang feeling ko sa susunod na kabanata is magiging busy-busyhan na talaga ako. Wala naman na akong magagawa sa lahat ng mga nangyari. Nung hindi pala ako nagba-vlog mga ante, alam nyo ba kung ano lang ang ginagawa ko? Gigising lang ako ng umaga para ihatid si CJ sa school and then pagkatapos matutulog na ako ulit sa kama. Mapapasana all ka na lang talaga. Binibiro pa nga ako ni CJ tsaka ni Josawa. Pag nakikita nila ako nakahilata sa sofa, sasabihin nila, ay, sarap buhay. Pero in fairness, magandang trabaho din ang pagiging content creator kasi nasa bahay ka lang, mag-iisip ka lang kung ano ang sasabihin mo sa mga vlog mo. Gusto ko lang naman mag-inspire ng mga ibang Pilipino or mga ibang tao na nabubuhay dito. I love calm people. The ones choosing their words wisely, never raising their voice. Not living to show off, but to exist in a quiet and harmonic way. Trying to at least not harm anyone. I find those people inspiring. Kahit
Kahit na nilagay tayo sa probinsya ng Canada, kailangan niyayakap natin kung saan tayo nilalagay ni Lord. Wala tayong karapatan na magreklamo sa mga bagay na ibinibigay niya sa buhay natin. Enjoy your life to the fullest, ika nga. Nung pagsundo ko pala kay CJ, nagpadala ulit siya sa park kasi nandyan daw yung triplets na kaklase niya sa school. Thank you so much again mga auntie sa panunood. Hope to see you on the next vlog.